Magandang araw sa inyo lahat. Ako muli si Kuya Doc Ads at welcome sa ating YouTube channel. Sa video ito pag-uusapan natin yung tinatawag na structural equation modeling. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at panoorin ang ating mga previous videos. Don't forget to like them also and share with your friends. So, ano pang inaantay natin? Let's get started. Ang structural equation modeling o yung mas kilala bilang SEM ay isang statistical treatment kung saan simultaneously ina-analyze niya yung multiple variables. Kung familiar tayo doon sa ating nakalipas na mga video, meron tayong video about the Pearson's correlation, about regression. Ngayon, etong structural equation modeling or SEM ay pinagsasama-sama niya yung characteristics noong Pearson's R, ng regression, at kaya niyang i-analyze simultaneously yung mga exogenous and endogenous variables. So, pag sinabi nating exogenous variables, ito yung mga variable kung saan sila yung mga nakaka-apekto doon sa mga endogenous variables. So, yung mga endogenous variables, sila naman yung naaapektuhan ng mga exogenous variables. Kung titignan natin, parang ito ay same lang doon sa tinatawag natin na independent and dependent variable. Pero may mas malalim ito na kahulugan. So sa video na to, gagamitin natin yung tinatawag na Smart PLS. Kung makikita nyo to, meron ito sa internet. Meron naman tong student version at saka meron ding version kung saan pwede tayong mag-procure ng license. So I encourage you to procure the license, no, para mas marami o mas marami kayong values na ma-analyze, kasi limited lang kapag student version. Pero gagamitin natin yung sa student version para naman mag-guide kayo kung paano natin sisimulan itong structural modeling natin or structural equation modeling. So let's get started. So sisimulan natin yung ating video dito sa new project. Mahalaga na kapag naka-open na yung inyong Smart PLS, maggawa kayo ng isang new project, no? Pero ang assumption natin dito, dapat meron na tayong dataset. So, yung dataset natin na naka 54321, usually na Likert scale, isa-save nyo siya as, hindi siya naka-Excel, isa-save nyo siya as, yung CSV. So, yung CSV naka-comma delimited. So, pagka-save nyo nun, i-input na natin siya dito. Yan. So, open natin yung file pagka-click natin. And then, yan. Makikita nyo itong kulay dilaw na ito. So, dito sa yellow na to, i-import nyo lang siya. And then, lalabas na dito yung mga descriptive statistics. Nandito yung mga different measurement niya. Yan. And then, next is to create a model. So, yung pag-create ng model, is, PLS SEM yung gagamitin natin. So, pagka-click natin nun, ayan na yung lalabas. So, makikita nyo dito, naka-ready na dyan yung mga exo at saka endo. So, yung exo dyan ay exogenous, yung endo ay yung endogenous. So, didrag lang natin at saka ilalagay doon sa portion dito sa ating working environment. So, ganyan lang siya kabilis. Yan, for endo at for endo B. And then, we have the endo C. So, ang gagawin natin dyan ngayon, pagkatapos nating i-drag dito sa loob, pwede na natin silang i-connect. Yan. Pero syempre, ayusin muna natin yung itsura niya, no? So, ayan. Mare-rearrange nyo naman siya, no? By clicking yung bilog, no? Yung bilog na nakikita nyo dito. Yan kasi yung mga tinatawag na structure o yung mga latent variable o yung mga tinatawag na constructs. Constructs ang tawag natin dyan sa research. Yan. So, ayusin lang natin ng bahagya. And then, ang kasunod na gagawin natin dyan ay i-connect na natin sila. So, remember, pag sinabing exogenous, walang nakaka-apekto sa kanila. So, sila yung assumed to be your independent variable. So, yan. Kaya, yung mga arrow, lagi naka-point papunta dito sa ibang mga variables o yung mga endogenous variable na tinatawag. And then, ang susunod doon ay pwede na nating i-calculate, no? Pero bago nyo i-calculate, tignan nyo muna kung yun talaga yung mga model na gusto nyong alamin. Base din to sa literature. So, may dalawang bagay dito. Sa pag-click nyo nung consistent PLS,
yung factor muna. Kasi yung factor na yon, doon yung makikita kung reliable ba o yung mga values nyo doon sa measurement model ay yung tinatawag na reliable o pumasa doon sa mga standard. Ngayon, pagka na-check nyo na, na-check nyo na yung mga loadings, so magkakaroon tayo ng separate video about this. This is just an introduction for Smart PLS at saka yung structural equation modeling. So pagkatapos nyan, pwede nyo nang i-check kung, ayan, makikita nyo dito kung ano yung gusto nyo mag-pop up, yung outer loadings, ayan, yung Cronbach alpha value, so nandyan din yun, yung path coefficient. And then, kung gusto nyo i-compute yung significance na, kung makikita nyo kung may significant effect ba, yung exo sa endo, so i-click nyo lang din yung consistent PLS, and then dito nagbo-bootstrap siya. Yan, so makikita nyo na dito yung mga p-values. Yan. So, dito sa video to ay introduction lang naman siya. So, ang susunod natin ng mga video ay i-discuss natin ano yung mga explanation ng bawat isang mga value. Okay? So, I hope makatulong sa inyo yung ating video na ginawa about the introduction to structural equation modeling at marami pang susunod na videos. So, kung nagustuhan nyo ang ating video, just like and share this to your friends at huwag kalilimutan mag-subscribe. Muli, ako si Kuya Doc Ads. Maraming salamat.